Part 3. Samantha. Nakatulala akong pumasok sa kumpanya namin. Nagpasalamat na lang ako dahil mamayang hapon pa ang photoshoot para sa ine-endorse kong pabango at bag. Wala pa si manager. Siguro ay late na namang gumising dahil alam niyang mamayang hapon pa ang magiging photoshoot ko. Nang makapasok ako sa opisina, ay basta ko na lamang ibinagsak ang sarili ko sa sofa. Mariin akong pumikit dahil hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang sinabi sa akin ni Drake. Ito ang kauna-unahang beses na hindi talaga ako nakatulog ng ayos ngayon. You're my present and future, Gabriela. My gosh! Self, huwag kang masyadong kiligin. Baka mamaya ay iba pala ang ibig sabihin ni Drake. Malay mo, ikaw palang magiging future friend niya. E di ligwak ka kaagad. Pagalit kong saad sa sarili ko at umikot-ikot pa sa sofa. Mabuti na lamang ay malaki ito at hindi ako mahuhulog. Kasi naman tong si Drake, grabe ang epekto sa akin. Sasabihin niya talaga kung ano ang sasabihin niya. Pero napatigil na lamang ako sa ginagawa ko nang naramdaman kong nag-vibrate ang cellphone ko. Nang hugutin ko ito sa bulsa ng pantalon ko ay halos mabitiwan ko ito dahil si Drake pala ang dahilan ng pagtunog nito. To Gabriela, nasa opisina ka na? Yes, how about you? Matapos kong i-type yun ay basta-basta ko na lamang sinend sa kanya yon. Wala pang ilang minuto ang nakalipas ay bigla na naman itong nag-vibrate. To Gabriela, yes, kadarating ko lang sa restaurant. May meeting ako mamayang 12 p.m. dito, kaya inagahan ko na. Malapit naman na mag-12. How about you? Anong oras ang photoshoot mo? Nang mabasa ko ang text niya ay hindi ko na mapigilang umiti. Mabuti na lamang ay mag-isa ako sa opisina. Kung makikita man ako ni manager ay panigurado ng aasarin na naman niya ako. Mamaya pa akong 2 p.m. Alright, good luck mamaya sa meeting. Kaya mo yan. Malapit nang mag-12. You have to ready yourself first. Mamaya na tayo mag-usap. Goodbye, Drake. Take care. Paalam ko sa message ko at mas lalo pang lumawak ang pagkakangiti ko nang mabilis siyang nag-reply. Mukhang sanay na si Drake sa pagre-reply kaya mabilis mag-type at sumagot. To Gabriela, thank you, wife. Kumain ka na. Don't starve yourself. Good luck to your photoshoot. See you later. Take care too. Matapos kong mabasa ito ay hindi ko na mapigilang yakapin ng unan at dito ko nilabas ang kilig ko. Ganito palang pakiramdam ng kinikilig. Parang may paru-paro sa tiyan mo tapos para kang nakalutang sa langit. In short, para kang mababaliw na ewan. Ay, kinikilig ang alaga ko. Yang asawa mo bang dahilan? Tuluyan na bang naging marupok si Gabriela? Napabangon agad ako sa pagkakahiga nang marinig ko ang boses ni manager. Baka sa kanya ang pang-aasar kaya hindi ko na mapigilan ang umisi. Manager, saan galing ang bulaklak mo? May nanliligaw na ba sa'yo? Pag-iiba ko ng usapan at siya naman ang biniro ko. Dahilan para hampasin niya ako ng unan at umupo sa tabi ko. Nagulat pa ako nang ibigay niya sa akin ang bulaklak na hawak niya. Para sa akin? Sinong nagbigay? Pagtatanong ko, kaya tinuro niya lang ang card na nakaipit dito, kaya binasa ko ito. Let's meet at Braham Restaurant. Namiss kita at libre ko na ang pagkain. 12 p.m. sharp. Ang malate, pangit. Gwapo mong pinsan. So, he's back. Himala at nagpakita pa siya sa akin. Mataray kong sambit nang mabasa ko ang letter niya. Kaya narinig ko naman ang pagtawa ni manager. May mga bodyguard na nga sa labas para sunduin ka. Sa tapat lang naman natin ang restaurant. Masyadong overprotective ang pinsan mo, Gabriela. Natatawa niyang saad. Kaya wala na ako nagawa kundi ang tumayo at umalis na. Ayaw pa naman nun ng malilate. Lalo na at may pag-uusapan palang importante. Kung kailan naman may photoshoot pa ako mamaya. Manager, pagkatapos naming mag-usap ay babalik din agad ako dito. May photoshoot pala ako ng 2:00. Paalam ko at akmang aalis na nang magsalita muli siya. Na-move ng 5:00 ang photoshoot mo, Gabriela, kaya ayos lang na magtagal ka. Oras mo na rin yan para sa sarili mo. Anya, kaya hindi ko mapigilang tumakbo sa kanya at yumakap. Sumigaw pa siya at tinulak-tulak pa ako na akala mo ay nandidiri. Love you, manager. The best ka talaga. Oo na, umalis ka na. 12 na. Ingat sa pagtawid. Paalala niya pa. Kaya napatango na lamang ako. Pagbaba ko ng kumpanya namin ay sumalubong agad ang 5 bodyguard na naghihintay sa akin. This way po, Miss Gabriela. Ani ng isa at pumapalibot na silang 5 sa akin.
bago tuluyang tumawid sa restaurant. Palihim na lang akong napapairap dahil agaw pansin talaga ako. Ang iba ay kumukuha pa talaga ng litrato. Ang iba naman ay pinag-uusapan na ako kahit hindi pa kami nakakarating sa loob ng restaurant. Binuksan ng isang bodyguard ang pinto at itinuro sa akin kung nasa ng pinsan ko. Nasa second floor pala to. Mabuti na lamang at highly secured ang restaurant na to. Nasa second floor po si Lord Devron, Miss Gabriela. Kaya tumango na lamang ako at naramdaman ko naman ang pagsunod sa akin ng 2 bodyguard. Gusto ko na sanang wag na akong sundan, pero inutusan pala sila ni Devron, kaya wala na akong nagawa. Nang tuluyan na kaming makapasok sa second floor ay natigilan ako kung sino ang unang bumungad sa akin. Si Drake na may kausap na isang babae at lalaki. Nang makita niya ako ay kumunot ang noo niya, kaya napatigil sa pagsasalita ang kasama niya at napalingon sa akin. Dahil sa naging eksena ay tumigil ang iba sa pagkain at narinig ko na ang usapan nila. Ang kasama naman ni Drake ay natulala na sa akin. She's Gabriela, right? One of the most beautiful and highly paid models in our country. Are they dating? The handsome billionaire and one of the most beautiful models are dating? Siguro hindi naman sila dating. Maybe nagkataon lang na dito pala sila magkikita. Sa kabila ng naririnig kong bulungan, ay kay Drake pa rin nakatuon ang atensyon ko at ganun din siya. Nagtatanong ang mga mata niya kung bakit nandito ako. Hindi ko rin naman alam na ito pala ang sinasabi niyang restaurant. Tadhana nga naman, kung kailan ingat na ingat ka na nga, saka pa nagbiro. Akala tuloy ng iba ay magkikita kami. Di nila alam, kasal na kami. Gabriela! Napatingin na lang ako sa taong sumigaw. At doon ay minamalas nga naman dahil katabi pa naming table sila Drake. Kumakaway si Devron sa akin at baka sa mukha niya ang saya dahil nagkita na muli kaming dalawa. Kaya wala na ako nagawa kundi salubungin ang yakap niya nang pumunta ako sa table namin. Belated happy birthday to the most beautiful model in our family. Sorry kung ngayon lang ako nakapakita sa'yo, busy eh. Saad niya. Kaya kinuha ko ang bulaklak na hawak niya at hinalikan siya sa pisngi. Thank you, Dev. Where's Iris? Namimiss ko na rin siya. Simula nang nakalabas siya sa ospital ay hindi na naman nagpapakita. Pagtatampo ko, kaya tumawa lang siya at muli akong niyakap. I miss you, cuz. Wala si Iris ngayon, bantay sarado ng asawa, buntis sa pangalawang anak. Balita niya, kaya nang humiwalay ako ay hindi makapaniwalang tiningnan ko siya. Really? That's good to hear. May kalaro na si Chase. Sagot ko naman at pinaghila niya ako ng upuan. Ramdam na ramdam ko ang talim ng tingin ni Drake sa aming dalawa ni Devron. Tuwang-tuwa nga si Chase kasi may kapatid na raw siya. Si Sebastian ang OA. Papasok pa lang ako galit na. Pasalamat nga siya, gwapo ako, kundi babanatan ko rin yun. Mahanging saad niya, kaya natawa na lamang ako at napailing. Minsan talaga si Devron hindi mo alam ang takbo ng utak. Talagang nagbubuhat siya ng sarili niyang bangko. Oo na, gwapo siya pero talagang ipagkakalat niya pa. Dito pala asawa mo, sobrang sama ng tingin sa akin. Huwag mo sabihing hindi niya pa ako kilala na pinsan mo. Mahinang bulong ni Devron, kaya tumigil ako sa pagkain at saglit na tinapunan ng tingin si Drake. At tama nga siya, kung nakakamatay ang titig ni Drake, baka kanina pa nakabulagta ang pinsan ko. Kaya umiti lang ako at tumango. Hindi pa nga kita nakukwento. Sobrang busy ko kasi this past few days, kaya hindi na ako nakakapagkwento sa kanya. Pag-amin ko. Kaya sinamaan naman niya ako ng tingin, dahilan para umawang ang labi ko. Bakit parang kasalanan kung hindi kita nakwento sa asawa ko, Devron? Mataray kong sambit. Kaya muli niyang nilapit ang mukha sa akin at mahinang bumulong. Aba, noong una si Sebastian pinagseselosan ako dahil lagi kaming magkasama ni Iris. Tapos ngayon ikaw naman, yung asawa mo naman ang nagsiselos. Ang putya, ganun ba ako kagwapo para pagselosan ng mga asawa niyo? Hindi ka kasi namin kamukha kaya nagsiselos sila. Pagbibiro ko, kaya natawa siya at nagulat na lang ako nang maging seryoso siya. Kaya pala nakipagkita ako sa'yo dahil gusto ko itang kamustahin sa buhay mo. Matino ba yung Drake na yan? Sinasaktan ka ba? Alam kong isa rin yan sa mga sikat na negosyante, Gabriela. Kaya nag-aalala ako. Baka may ginagawa siya sa'yong hindi maganda. Anya, kaya uminom muna ako ng tubig dahil nanuyo ang lalamunan ko. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang titig ni Drake sa aming dalawa ni Devron. Pinunasan ko ang bibig ko at nagsalita. He's a good man, Dev. Kaya wag mo na akong alalahanin pa. He's respecting me. At saka hindi siya nananakit. Wala siyang masamang ginawa sa akin simula nang maikasal ako sa kanya. Pagsasabi ko ng totoo. Kaya nakahinga naman siya ng maluwag.
Siyempre, nag-iisang pinsan nyo lang ako na lalaki. Dalawa kayong babaeng pinsan at kapatid ko. Bilang matanda sa ating tatlo, kailangan ko pa rin kayong protektahan kahit may mga asawa na kayo. Nakangiting sambit niya kaya hindi ko na maiwasang lumapit sa kanya at niyakap siya. You're such a sweet man, Devron. Ngayon alam ko na kung bakit ka pinagseselosa ng mga asawa namin. Dahil ba sobrang gwapo ko? Nakangiting tanong niya. Kaya mabilis akong umiling kaya napasimangot naman siya. Hindi, dahil lang sweet mo sa amin. Buti hindi nagsiselo si Ingrid. Pagbibiro ko at muling bumalik sa upuan. Rinig na rinig ko naman ang malakas sa pagtayo ni Drake kaya hindi na naming maiwasan ang mapatingin sa kanya. I have to go to the restroom. Pakinig kong saad niya at nang tumingin siya sa amin ay sobrang lamig ng mga mata niya. Dahilan para kilabutan ako at napakagat sa labi ko. Mukhang nagalit ko yata siya. Mukhang may napuno Suhiwan time na naman. Pagpaparinig ni Devron. Kaya sinamaan ko siya ng tingin at naramdaman ko ang pagtunog ng cellphone ko. Sige na, tingnan mo muna yan. Mukhang importante. Kaya wala na akong nagawa kundi basahin ang text sa akin ni Drake. To Gabriela, to the rooftop, now. Kinakabahan kong binaba ang cellphone ko at napatitig kay Devron na ngayon ay pinapanood ang kilos ko. Kaya peke akong umiti at tumayo. Restroom lang, pagsisinungaling ko. Kaya tumango na lamang siya bilang sagot. Nagpasalamat na lamang ako dahil sa likuran ng restroom ang hagdan papunta sa rooftop. Nang tuluyan na ako makaakyat sa rooftop ay ang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa akin. Kitang-kita ko rin si Drake na nakatayo at nakakuyom ang kamao. Nadadala na rin ang buhok niya dahil sa lakas ng hangin. Kaya dahan-dahan ko siyang nilapitan at maingat na hinawakan ang nakakuyom niyang mga kamay. Hey! Bati ko, pero nandun pa rin ang matalim niyang tingin sa akin. At umiwas kaya napanguso naman ako. Ano bang problema nitong si Drake? Who's that man? Gabriela de Silva. Nagulat ako nang banggitin niya ang buong pangalan ko. This is the first time I've seen him mad. Kulang na lamang ay pumutok ang ugat niya sa kamay dahil sa sobrang pagkuyom nito. Kaya marahan ko itong pinisil at nakita ko namang kumalma siya. He's my cousin, Devron Hayes Montecillo, isa sa mga pinaka-close kong pinsan. May problema ba? Baka sa boses ko ang pag-aalala. Baka mamaya ay magkaaway pala ang dalawa. Nang tingnan ko si Drake ay baka sa mata niya ang gulat at hindi makapaniwalang tiningnan siya. Ano ba talagang problema ng isang to? He's your cousin? Pag-uulit niya kaya tumango ako. At doon ay natawa siya at napailing. Why, Drake? May problema ba sa pinsan ko? No, it's just... I'm jealous. I'm jealous of that cousin of yours, Gabriela. He's jealous? But why? Si Devon lang naman ang kaharap at kausap ko. Hanggang ngayon ay nakatitig lang siya sa akin kaya hindi ako makaiwas ang tingin. You don't have to be jealous of him, Drake. He's my cousin. Walang aagaw sa akin. Paninigurado ko. At doon ay tuluyan ng lumambot ang mukha niya sa narinig. Kinagat niya ang kanyang labi at mahina muling natawa. Ipinikit niya ang mga mata niya na akala mo'y nagtitimpi sa kung ano ang kaya niyang gawin. I'm sorry, Samantha. Pinangunahan lang ako nitong nararamdaman ko. Hindi lang ako sanay na may kasama kang iba bukod sa akin. Masuyong sambit niya at naramdaman ko na lamang na hinigit niya ako at ikinulong sa mga bisig niya. Napapikit naman ako sa ginawa niya. Gusto kong tanungin kung bakit siya nagsiselos. May nararamdaman na ba siya sa akin? O nasanay lang na siya ang kasama ko araw-araw? Pero natatakot akong tanungin siya. Baka mamaya ay wala pala siyang nararamdaman sa akin. Ayoko munang umasa dahil sa bandang huli ay baka masaktan lang ako. Huwag mo akong pagsilosan, pre. Protective lang ako kay Gabriela kasi dalawa lang silang babae sa pamilya namin. Napahiwalay agad ako sa pagkakayakap kay Drake nang bigla-bigla na lamang sumingit si Devron at pagtingin ko ay nasa tapat na namin siya at nakapamulsa na. Why are you here? Nakakunot noong tanong ko kaya ngumisi lang siya at sumandal sa pader at nagsalita. May nakakita sa inyong empleyado ng Braham Restaurant kaya sinundan ko na kayo. Mabuti na lamang at napigilan kong kuhanan niya kayo ng litrato. Paniguradong magkakagulo kapag nakita kayong magkasama. Alam ka namang pinoprotektahan niyo lang ang imahe ng isa't isa. Paliwanag niya kaya naramdaman ko naman ang mahigpit na paghawak ni Drake sa bewang ko. Salamat. Tipid niyang sagot kay Devron kaya ngumisi lang ang isa at kinabahan ako dahil bigla itong sumeryoso. Drake, kung sa bandang huli ay hindi mo mamahalin o sasaktan mo yung pinsan ko, ibalik mo na lang siya sa amin. Ito ha, may isang salita ako sa'yo. Sa oras na umuwi yan sa amin na umiiyak, babarilin talaga kita.
pagbabanta niya kaya hindi ko na mapigilang sigawan siya. "Devron!" I shouted, but he looked at me seriously. Umiling lamang siya at muling nagpatuloy. Nang tingnan ko si Drake ay matapang niya ring sinasalubong ang mga mata ng pinsan ko. Palihim na lang akong humawak sa noo ko dahil bigla itong sumakit. Hindi ko akalain, nakaka-stress din ang pagkikita ng dalawa. O nga pala, kaya pala nagpakita rin ako sa'yo dahil bukas sa bukas kailangan niyang umuwi sa Tagaytay. Gustong makilala ni Lolo at Lola yung asawa mo. Dugtong niya pa at tuluyan na kaming iniwan ni Devron sa rooftop. Ako naman ay nanlalamig ang buong katawan dahil hindi ko alam kung ano ang kayang gawin ni Lolo sa oras na makita niya si Drake. Care to share what's on your mind, Gabriela? Naramdaman ko na lamang ang paghawak ni Drake sa kamay ko at nilagay niya ito sa hita niya. Nag-aalala lang ako sa'yo. Strikto kasi si Lolo sa mga asawa namin, lalo na at 3 lang kaming apo niya na babae. Pag-amin ko, kaya narinig ko naman ang pagtawa niya, dahilan para lingunin ko siya. Don't worry too much about me, wife. I can handle your Lolo. Ipapakita ko sa kanya na seryoso ako sa'yo, kahit na arranged marriage pa tayo. Anya, kaya napangiti na